Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Happy God First Morning. Happy God First Morning. First morning po. First morning po. Happy God First Morning po. Happy God First Morning. Happy God First Morning po. Welcome sa atin pong mga kapatid, sa atin pong programa, God First Morning. Ako po ang inyong pong host ngayong umagang ito, Pastor Archie po, Kabukos. So tayo po ay manalangin po mga kapatid. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, kami pong patuloy na pinupurihan, iwalhati na dakilang yung pangalan sa umagang ito. Inyo kaming pinahintulutan muli o Diyos na magsama-sama upang sambahin at pasalamatan at unahin ka sa lahat ng aming pong mga buhay o Diyos. Nawa maranasan namin ang iyong presensya upang magkaroon kami ng pagtatalaga sa umagang ito. Salamat po sa lahat. Ito po yung aming hiling dalangin sa aming tagapagligtas na Kristo. Amen. 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 So, ang atin pong first part mga kapatid ay Bible reading. Ang akin pong tinitingnan dito ang atin pong in charge na magbabasa. So, hindi pa siya nakapasok. Ako na lang po muna ang magbabasa. So, nasa Numbers 21 na po tayo mga kapatid. So, atin pong ipagpatuloy ang kwento ni After Numbers 23 na po. 23 sa Balaam, kwento ni Balaam at ni Balak. So, sige po mga kapatid, sa wika pong Tagalog, ang Biblia atin pong babasahin. At sinabi ni Balaam kay Balak, ipagtayo mo ako rito ng 7 dambana at ipaghanda mo ako rito ng 7 turo at ng 7 tupang lalaki. At ginawa ni Balak gaya ng sinalita ni Balaam. At si Balak at si Balaam ay naghandog sa bawat dambana ng 1 turo at ng 1 tupang lalaki. At sinabi ni Balaam kay Balak, tumayo ka sa tabi ng iyong handog na susunugin at ako'y yayaon. Marahil ang Panginoon ay paparito na sasalubungin ako. At anong bahagi na kaniyang ipakita sa akin ay aking isasaysayin sa iyo. At siya ay naparoon sa isang dakong mataas na walang tanim. At sinasalubong ng Diyos si Balaam. At sinabi niya sa kaniya, aking ihanda ang 7 dambana at aking ihandog ang 1 turo at ang 1 tupang lalaki sa bawat dambana. At nilagyan ng Panginoon ng salita ang bibig ni Balaam at sinabi, bumalik ka kay Balak at ganito ang iyong kasalitain. Verse 6. At siya ay bumalik sa kaniya at narito siya ay nakatayo sa tabi ng kaniyang handog na susunugin, siya at ang lahat ng mga prinsipe sa Moab. At sa kaniyang ibinadya ang kaniyang talinghaga at sinasabi, mula sa Aram ay dinala ako rito ni Balak, niyang hari sa Moab na mula sa mga bundok ng silanganan. Parito ka, sumpain mo sa akin ang Jacob. At naparito ka, laitin mo ang Israel. Paano aking susumpain ang hindi sinumpa ng Diyos? At paano aking lalaitin ang hindi nilait ng Panginoon? Sapagkat mula sa taluktok ng mga bato ay aking nakita siya at mula sa mga burol ay akin siyang natatanawan. Narito, siya ay isang bayang talagang mag-isa at hindi ibinibilang sa gitna ng mga bansa. Sinong makakabilang ng mga alabok ng Jacob o ng bilang ng 4 na bahagi ng Israel? Mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid at ang aking wakas ay magiging gaya nawa ng kaniya. At sinabi ni Balak kay Balaam, anong ginawa mo sa akin? Ipinagsasama kita upang sumpain mo ang aking mga kaaway. At narito, ipinagpala silang totoo. At siya ay sumagot na nagsasabi, hindi ba nararapat na aking
ngatan salitain yaong sinasabing bibig ko ng Panginoon. At sinabi sa kanya ni Balak, isasamo ko sa iyo, sumama ka sa akin sa ibang dako at iyong ipapakitaan sa kaniya. Ang iyong lamang nakikita ay ang kahuli-hulihang bahagi nila at hindi mo makikita silang lahat. Sumpain mo sila sa akin mula roon. At dinala niya siya sa parang ng Supim at taluktok ng Pisga at nagtayo roon ng 7 dambana at naghandog ng 1 turo at 1 tupang lalaki sa bawat dambana. At kaniyang sinabi kay Balak, tumayo ka rito at sa tabi ng iyong handog na susunugin. Samantalang aking sinasalubong ang Panginoon doon, at sinalubong ng Panginoon si Balaam, at pinagsalita siya ng salita sa kanyang bibig, at sinasabi, bumalik ka kay Balak at ganito ang iyong sasalitain. At siya ay naparoon sa kaniya at narito siya ay nakatayo sa tabi ng kaniyang handog na susunugin at ang prinsipe sa Moab na kasama niya. At sinabi sa kaniya ni Balak, anong salita ng Panginoon? Ang kaniyang ibinadya ang kaniyang talinghaga at sinabi, tumindig ka Balak at iyong dinggin, makinig ka sa akin, ikaw anak na Sipor. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Narito, ako'y tumatanggap ng utos na magpapala at kaniyang ipagpala at hindi ko mababago. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang makitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon niyang Diyos ay sumasa kaniya, at ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Diyos ang naglalabas sa kaniya sa Ehipto, siya'y may lakas na gaya ng mabangis na toro. Tunay na walang engkanto laban sa Jacob, ni panghuhula laban sa Israel. Ngayon sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel, anong ginawa ng Diyos? Narito ang bayan ay tumindig na parang isang leyong babae at parang isang leon na nagpakataas. Siya'y hindi mahihiga hanggang sa makakain ng huli at makainom ng dugo ng napatay. At sinabi ni Balak kay Balaam, ni huwag mo silang pakasumpain ni pagpalain. Ngunit si Balaam ay sumagot na nagsasabi kay Balak, di ba sinasaysay ko sa iyo na sinasabi yaong lahat na sinasalita ng Panginoon ay siya kong nararapat gawin. Sinabi ni Balak kay Balaam na halika ngayon, ipagsama kita sa isang dakong marahil ay kakulugdan ng Diyos ng iyong sumpain sila sa akin mula roon. At pinagsasama ni Balak si Balaam sa taluktok ng Peor, nakatungo sa ilang. At sinabi ni Balaam kay Balak, ipagtayo mo ako rito ng 7 dambana at ipaghanda mo ako rito ng 7 turo at 7 tupang lalaki. Verse 30. At ginawa ni Balak gaya ng sinabi ni Balaam at naghandog ng 1 turo at ng 1 tupang lalaki sa bawat dambana. So yun po ang ating Bible reading mga kapatid. Praise the Lord po. At ngayon po dadako po tayo sa Amen. reflection. So na-enlight po ba kayo sa ating pong Bible reading mga kapatid? Pwede po mag-reflect sa atin pong binasa. Pastor, of course, ako po ay personal na na-bless sa atin pong reading ngayong umaga. Ito po ay continuation na ating pong binasa kahapon na isang tagpo na kung saan ang dalawang ito ay may balak at may balam na masama para bayan ng Diyos. Tagalog na may balak at saka may balam na masama sa
sa bayan ng Diyos, mga kapatid. Akin po tinitingnan ang kahulugan po ng pangalan ng dalawang taong ito. Si Balaam po ay isang, sabi ko nga po sa inyo kahapon, kilalang diviner at once, minsan siya po ay naging totoong propeta. Ano? Pinakikitunguhan pa rin ho siya ng Panginoon. Sa puntong ito, naging mapagpasensya rin sa kanya ang Panginoon hanggang sa mga sandaling ito. Bagamat siya po ay, ang sabi po ni Sister White sa kanyang sulat sa Patriarchs and Prophets, ay napaka tag dito, kubetus, the spirit of covetousness, no? Babasahin niyo po sa Patriarchs and Prophets, yun lang ho ang description ng buhay po ni Balaam, no? Na minsan po siya ay naging true prophet ng Panginoon, pero kalaunan po ay nag-apostatize dahilan po sa espiritu ng covetousness. Ginamit niyang hanap buhay ang panghuhula. At ang naging mastery po niya ay naging kilala siya na kung sino ang kanyang pagpapalain ay pagpapalain, sino susumpahin ay susumpahin. Di ba may mga ganyang klase ng mga mga kapatid, Meron po. mga ganyang klase ng mga tata Oo. pininiwala. Yung salitang Balaam po ay devourer, yung po ang ibig sabihin ng devourer of the people, at yung Balak naman po ay devastator. Kapatid, nagkasundo yung dalawa. Talagang parehas po silang di maganda ang kanilang buhay. Pero ando pa rin ang Diyos. Pagpasensya kay Balaam, gusto ko pong pagtuunan natin ng pansin. Si Balaam, kasi si Balak naman po ay isa naman po siyang heathen, na ang paniniwala po niya ay ang magiging laban lang po niya sa Israel, kasi nasa doorsteps na po niya, palapit na po sa kanya, tatakot po siyang makatulad ng ibang nation. Yun lang ang kanyang naiisip na paraan, yung sumpain yung Israel, kasi nababalitaan nga po nila na kasama ng Diyos ang Israel, o kasama ng Israel ang Diyos. Yun po, ano, yun po yung witnessing nila nung araw. Mapatunayan na kahit kaunti lang nananalo, kasi nga kasama nila ang makapangyarihang Diyos. Dito po sa puntong ito ay 3 beses na inattempt ni Balak at ni Balaam na bigyan sila ng pabor ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid, itong si Balaam naman meron naman po siyang siguro kung tatagalogin natin to, Brother Edmond, hindi ho siguro balam, nababalam palagi, nababalam palagi ang plano nila kasi may balat, may balat. May balat, sa mga Tagalog po, may balat, ay malas po yun, malas po. So mga kapatid, kung titingnan po natin dito ay yung paraan ng paghahandog, ako po, yun po yung aking impression dito, ay usual po kasi ito, karaniwan naman po ito talagang nangyayari. Ginagawa po naman talaga ito ng mga people of God. Kung mababasa niyo po sa 1 Samuel 13:12 at saka sa Hosea 12:11, i-research ko po ito. Meron talagang ginagawang mga ganon na kinakailangan po maghandog para lumapit sa Panginoon. Pero kakaiba po ito mga kapatid, kasi mga tigpipito. Tigpipito na mga handog, na significant po ito ng number na pinapatungkol ng handog talaga ay para sa Panginoon. Pero iniisip yun ito, Pastor Archie, iniisip nitong si Balaam na mentras pararamihin ang handog, tatanggapin ng Panginoon. Di ba? Opo, parang pabor sa kanya. Oo. Tayo mga tayo pong mga nandito sa Diyos muna sa umaga, God first morning, educated na po tayo dyan. Ang handog ay hindi tinatanggap ng Panginoon dahil sa dami. Tinatanggap ng Diyos ang handog dahil sa quality. Yung quality. Ang ibig sabihin po nun, ng quality, mga kapatid, tamang prinsipyo, tamang relasyon. Okay. Ang
si Balaam po ay nasira na ang kanyang relasyon. Kahit gaano karami ang iniisip niya po kasi malulugod ang Diyos sa sa maraming mga handog. May mga ganun po sa atin, ano. Meron tayong gustong hihingin sa Panginoon, at kapagkat meron tayong gustong hihingin sa Panginoon, nasisira na yung ating mga pinaghandaan na mga prinsipyo. Alam natin yung mga prinsipyo, pero lumalabo na po yung mga prinsipyo at mga katotohanan dahil meron tayong gustong hingin lang ay susuhulan ng Panginoon. Nasusuhulan ba ang Panginoon, mga kapatid? Kaya sabi po natin dito ay yung mga bagay na yung mga taong pinagpala ng Diyos ay hindi na niya pwedeng sumpain. Mga kapatid, talagang hindi magsisinungaling ang Diyos. Yun po ang sabi kanina sa Oracle. Magsisinungaling ba ang Diyos tulad ng tao? Sabi gano'n ng Oracle, galing po yung salita ng Panginoon, sinilagay ho sa bibig ni Balaam. Ano niya, bagamat tayo po ay gano'n, ay magpasensya pa rin sa atin ang Panginoon. Pagpasensya, hinihintay tayo magbago, mga kapatid. Talagang ang intensyon ng Diyos sa Israel ay pagpalain talaga sila. Yun po yung masarap doon na isa pang punto. Yun po bang kala natin ay wala na sa atin ang blessing ng Diyos kasi ay lagi tayong gumagawa ng paglabag tulad ng Israel, matigas ang ulo, matigas ang leeg, parang walang pinagmulan na kabutihan ng Diyos, palaging lumalabag, palaging lumalayo. Pero dito mga kapatid, kita niyo po kahit anong gawin ng dalawang balak at palaging nababalam ang kanilang plano kasi kasama ng bayan ng Diyos. Nauunsyami, Pastor. Nababalam, no? Nababalam. Yung balak nila ay nababalam kasi kasama nga ng bayan ng Diyos ang Diyos nila. Ito mga kapatid, mayroon pa isang tagpo. Dito nakita ko po yung isang magandang reflection natin. Hindi ba naman talaga ang Diyos ay seryoso sa kanyang salita? Hindi siya magsisinungaling. Dinala ni Balak, si Balaam, sa isang lugar na kaunti na lang ang makikita niya. Hindi niya na makikita yung buong Israel sa isang taluktok. Ang pinagdalhan po niya, mapasin niyo po yung isang tagpo sa third oracle, yung third attempt. Dinala na lang niya doon sa kaunti na lang yung makikita niya. Kasi gusto talaga ni Balak, ang balak talaga ni Balak, kahit mag-cause lang ng damage, kahit kaunti lang, para makita lang kung talaga pinagpapala sila ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, kahit doon sa kaunti, hindi ko sila pwedeng pagsumpain kahit Amen. Hanggang doon sa pinakamahina. Amen. Hanggang doon sa pinakamarami, inilagay ko ang pagpapala ko sa kanila. Wow. Mabuting ang Diyos. Wow. Bukas na po yata yan, Pastor, sa 24. Hindi sa Balak, third prophecy, yung third prophecy. Mga kapatid, ito yung 21 to 24, ito po yung usapin na ito. Kaya mga kapatid, kung titignan po ninyo yung buhay ng mga Israel, bayan ng Diyos, hindi ho sila karapat-dapat no? Hindi sila karapat-dapat. Pero tingnan yung tingin ng Diyos sa kanila. Kahit yung pinakamaliit nilang mga anak, yung mga mahihina sa kanila, ay seryoso ang Diyos na sila ay ingatan, patnubayan, at walang diviners ang sabi dito. Walang pangkukulam nasisira sa kanila. Kahit physical, kahit spiritual na issue, pagka ang Diyos ang nagsalita, He is serious, mga kapatid. Serious siya. Na kung tayo'y pagpapalain niya. Tayo na lang ang may problema. Ang tao na lang ang may problema. Pag lumalayo tayo sa Diyos, hindi kasalanan ng Diyos na tayo ay mapahamak. Tayo'y napapahamak dahil nilalayuan natin yung seryosong pangako ng Diyos, mga kapatid. So ang Diyos ay napakabuti sa bayang ito na kahit yung pinakamaliit na grupo nila, na tingin nila maliit lang, ay iniingatan sila ng Panginoon. So ayan mga kapatid, huwag nating akalain na sa marami nating mga handog ay doon nalulugod ang Diyos. So, lagi nating iisipin, mas after ang Diyos sa kawalidad,
hindi sa hindi sa quantity. Number two, tayo ay pinagpala na ng Diyos. Problema lang, tayo ang lumalayo palagi sa mga pagpapala ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat po, mga Amen. lakbayan. Amen. Napakagandang refleksyon at marami po Pastor. tayong... Okay po. Pastor. Po, Pastor. Gusto ko pong susugan yung sinabi ni Pastor Jerry. Napakaganda, no? Totoo po yun na tayo ng mga anak ng Diyos ay walang sino man na maaring tumalo sa atin sapagkat tayo ay bayan ng Diyos. Ang kondisyon lang kapag tayo ay lumakad na kasama niya, yun ang kondisyon. Walang sumpa o kaya'y pakana ng kaaway ang magtatagumpay laban sa atin. Sabi nga ni Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets, page 449, hanggang sila'y tapat sa Diyos, walang kapangyarihan sa lupa o impyerno ang makagapi sa kanila. So maliwanag po sa sinasabi ni Ellen G. White na kapag kasama natin ang Diyos, walang sino man ang pwedeng sumumpa sa atin. Nakita ko rin dito sa ating readings na ang tanging depensa na maaaring puhunan ng bansang Israel o kaya tayo sa kasalukuyan as modern Israel, ang tanging depensa natin para sa mga pakana ng kaaway at masamang balak ay yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Alalahanin natin mga kapatid na ang tanging naging lakas ng bansang Israel ay hindi sa dami ng armas, hindi sa dami ng kanilang sundalo, kundi yung kanilang katapatan sa Diyos. Kaya pansinin ninyo, kapag sila po ay sumuway, natatalo sila. Pero kapag sila sumusunod sa Diyos, nananalo sila. Ang kanilang lakas ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mapapansin po ninyo, kung babasahin talaga natin yung Patriarchs and Prophets, ang naging kanilang kalakasan ay ang pagsunod sa Diyos. Pansinin natin, ang kanilang kalakasan ay mahina lamang kung sila'y tatalikod sa Panginoon. Yung sinabi sa Patriarchs and Prophets. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa Panginoon, walang sino mang makakatalo sa Diyos. Kaya nga, makikita rin natin, dahil ang Diyos ang siyang nagpala sa bansang Israel, ipinakikita rito na tapat ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa bansang Israel. Hindi ito nagbabago. Ang wika nga ay, kung titingnan, sabi ni Balaam sa chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na nagbabago ng isip. So si Balaam mismo nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, tiyak ang pangako ng Diyos sa kanyang mga bayan. At paniwalaan lamang natin itong mga pati ng buong buo. Patriarchs and Prophets, hindi pala sa Thoughts from the Mount of Blessing, page 150, sinabi rin, Ellen G. White, ang mga pangako ng Diyos na ipinahayag sa pamagitan ng kanyang mga sugo ay tiyak na matutupad sapagkat siya'y tapat na nangako. So makikita natin dito mga kapatid, talagang hindi nagbabago ang Panginoon sa kanyang pangako. Ang pagpapala niya sa bansang Israel ay mananatili. Sa atin din, nangako siya, hindi magbabago ito. Dapat lang natin panghawakan. Okay, napakaganda ng kanyang sinabi. Ang sabi pa, ni Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets, ang hukbo ng mga anghel ay nakapaligid sa Israel bilang pader ng pagtatanggol at ang kapangyarihan ng banal ay nasa kanyang bayan. Ibig sabihin, mga minamahal na mga kapatid, talagang walang sino mang
makapananaig sa presensya ng Diyos kapag ito'y inilokob sa kanyang mga anak sapagkat siya'y nangako na talagang iingatan niya. Sa kapanahon po natin ngayon, mga kapatid, tanging nating tagumpay sa ating pong pakikipagbaka habang tayo naglalakbay ay walang iba kundi ang presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Ano mga bagay na ginagawa ng kaaway ngayon, panghawakan po natin na tayo ay iniingatan ng Panginoon. Dahil yun yung kanyang pangako sa atin. Iingatan tayo sa ating paglakbay. So siguro, yan lang muna ang aking reflection sa umagang ito. Happy God first morning, everyone. Amen. Amen. Thank you po, Pastor, sa napakagandang reflection. So meron po si Sister Net Lazarus, sabi niya po dito, ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa tao kahit balikin ni Balak na sumpain ang Israel. Hindi niya ito nagawa dahil ang Diyos ay nagtakda ng kaniyang basbas sa bayan. Si Balaam ay nagpakita ng kahinaan sa tukso ng kayamanan, kaya't nagiging halimbawa siya ng maling motibasyon sa paglilingkod sa Diyos. Ang kwento ay nagpapakita na walang sinuman ang makahagapi sa mga tao na nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Amen. Amen. Kaya po ang ating pong slogan, mga kapatid, ay Christ our protection, Christ our partner. Kaya napakaganda po yung karanasan. So mayroon, time check po natin ay 4:29. So kung mayroon pa pong isang mag-reflect po, mga kapatid, bago po tayo pupunta doon sa ating part 2 sa reading natin ng devotional, ay atin pong bigyan pa ng daan. Mayroon po ba? Okay, so ang ating Pastor, ang ating ngayon, ang ating word of the day ay po, mga kapatid, ang maganda nating baunin ngayong sa ating reading. Christ is our protector. Yes. Amen. COP. Yan. COP yan. Certified COP yan. Christ our protector. Handa po ninyo, protection comes only under the wings of God. So magpasailalim tayo sa bagwis ng Panginoon. Ang pag-iingat ay magagawa lamang ng isang makapangyarihang Diyos. Hindi natin kayang ingatan ang sarili natin completely. Hindi natin kayang ingatan ng lubusan ng sarili natin. Ang complete protection comes only under the wings of God. So stay on the wings of God. Today, piliin natin palagi ang magandang pwesto. At ang pinakamagandang pwesto ay nasa ilalim ng pangasiwa ng Diyos. Purihin. Amen. Yeah. Thank you po sa napakagandang blessings, Panginoong Diyos, sa inyo pong binigay ngayong umagang ito. So, salamat po sa nag-reflect. So, ngayon, dadako po tayo sa ating pong part 2. Sa ating pong devotional reading, nandito po ang ating pong teacher na si Ma'am Castillo. Siya po ang magbabasa ng ating pong devotional ngayong umagang ito. Si Ma'am Castillo, Ma'am Merbet Castillo. Nandiyan na po siya. Sige po, Ma'am Bet. Teacher natin. Ayun. Good morning po. Ayan. Po, Ma'am. Sige po. Take care po, Ma'am. Thank you. Sige, kapatid. So, good morning everyone. Good morning to CLPM. So, ang ating pong devotional this morning is all about paggawa ng teolohiya, pag-apila sa otoridad ng tao. So, our Bible text this morning is Judas 1 verse 3, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. So I will share the body of our devotional this morning. Sinasabi po dito, ang pakikipaglaban para sa pananampalataya
ay hindi isa sa mga kakulangan ng mga tagapanguna ng mga Adventista noong mga 1880. Hindi ang pakikipaglaban ang suliranin, kundi ang pagsagawa nito sa tamang batayan. Ang huling kategorya ng otoridad ng tao na ginamit ng grupong Smith Butler sa kanilang pagsisikap na panatilihin ang tradisyonal na Adventismo ay ang kanilang pagsisikap na magkaroon ng isang pinagkasundoang pahayag na parang doktrina na magpapatibay sa theology bago pa ang 1888. Upang sa gayoy, ito'y hindi na mabago pa sa hinaharap. Sinusubukan ng liderato ng General Conference na maglabas ng isang pahayag na pinagbotohan noong 1886 sa General Conference. Ngunit, nabigo sila noong hindi nila maiangkop ang kanilang mga committee sa theology sa tamang panig sa mga usaping may kinalaman sa Galatia at Daniel 7. Ang isa sa mga problem ng mga pinagbotohang doctrine ay may tendency silang ilagay ang mga maliliit na pangkasalukuyang usapin kasunod ng mga pangunahing doctrine ng Bible bilang mga landmark ng pananampalataya. Ang ganitong mga bagong landmark, kapag naitatag sa isang credo or doctrine, ay halos imposible nang baliktarin sa hinaharap. Dahil binibigyang kahulugan ng mga tao na ang anumang pagbabago ay pagsira sa pananampalataya ng mga ama. Actually, nasaksihan ng mga pagpupulong sa Minneapolis ang mga pagsisikap para sa mga resolusyong parang credo kapwa sa 10 sungay at sa kautusan sa Galatia. At ang sabi pa niya, gusto ko na maglagay ng walang hanggang pagsasaayos sa tanong na ito para hindi na ito muling bumangon pa para pagtalunan. At tumugon naman ang mga tagapakinig sa pamagitan ng pagsigaw ng Amen, Amen. Ngunit matagumpay na nilabanan ni Wagoner at ng mga White ang ganitong pagkilos. Sumulat si Mrs. White, noong huling araw ng mga pagpupulong na siya at si Willie ay kinakailangang magbantay sa bawat punto, malibang magkaroon ng pagkilos, magpasa ng mga resolusyon na makakasama sa gawaing hinaharap. And pinansin niya noong 1892 na maaring magpasa ng maraming resolusyon ng iglesia para mapatahimik ang lahat ng di pagkakasundo ng opinyon. Ngunit hindi natin maaaring pilitin ang isipan at kalooban. Tama po mga kapatid. At sa gayoy, tanggalin ang lahat ng di pagsang-ayon. Actually, maaaring itago ng mga resolusyong ito ang salungatan, ngunit hindi nila ito mapapatay at magtatatag ng ganap na pagkakasundo. Bilang bunga nito, iminumungkahi niya na kailangan ang makakristong pagtitiis sa pagkakaiba ng paniniwala. Sa kabilang banda, ang mga dakilang katotohanan ng salita ng Diyos ay napakalinaw na nakalahad na walang kailangang magkamali sa pag-unawa sa kanila. Lumalabas ang problema sa kanilang nagpapalaki ng mga usapin at gumagawa ng mahadlang sa pagitan ng magkakapatid. Napakaganda mga kapatid, ano po. So bilang may share ko po this morning is all about in our devotional na in our theology that hindi nakasalalay sa opinyon ng taong ating paniniwala. Ang Biblia lamang ang dapat nabatayan ng ating doctrine. Dapat tayong mag-ingat sa pag-apela sa otoridad ng tao dahil kahit gaano pa sila katalino, maari pa rin silang magkamali. Dahil always remember mga kapatid, in our CLPM, na tanging ang Diyos ang hindi nagkakamali. Amen. So yun lamang po at maraming salamat. Amen. Amen. Salamat, sis. Ano nga pangalan niya? Sister, ano nga? Marbet Castillo po, Pastor Eric. But, yan na young people, ano?
Yes po. Saan kang member? Saan ka member? Kasiguran po, Pastor. Praise Pastor God. Giselle. Tignan mo, kasi mga kapatid, shout out naman dyan sa mga taga Siguro. tayo, kasama natin sila ngayon. Nakakatuwa yung ating reading, Pastor Archie. Po. Yung kaya po tayo ay, ang church po natin ay hindi naniniwala sa credo. Kasi po pag nilagay po natin sa credo ang ating mga paniniwala, yan o yung binasa po natin. Pagiging Katoliko po tayo mga kapatid, Roman Catholic. Kung ano yung naka-state na hindi na pwedeng baguhin yon. Kahit mali, hindi natin pwedeng baguhin yon. Kaya yun po yung sinabing credo. Ito pong pag-attempt na ito'y gawin, hindi ito nagtagumpay mga kapatid. Kaya meron po tayo mga document na mababasa na may isang tagpo sa history natin na ginawa lang po na principles. Minsan ginawa pong yung ating mga fundamental beliefs ay mga principles lang ang tawag. Upang mailagay po na ang paniniwala natin ng progressive revelation. Kaya mapapansin po ninyo yung ating po mga statements of belief ay nagpo-progress po siya. Dumadami kasi may mga natutuklasan pa po tayong mga katotohanan na hindi pa po natin nailalagay. Ang kahulihan po nating statement ng belief ay yung pong 2005. Okay, noong 2005 sa isang, I think sa ano rin po ata yan, sa St. Louis, yung pong nakaraang GC, Missouri, ay doon po natin pinagtibay ang isang fundamental belief na growing in Christ. So from 27, naging 28 po ang ating 28 fundamental belief, no? So yun po, ang ibig sabihin po pagka hindi natin ginanon, mawawala ng laya ang mga kapatid na mag-aral hanggang sa makatuklas ng mga panibagong liwanag, no? Yung mga present truth na sinasabi. So ganun ang beauty ng ating pong leadership sa church. So in terms of theology, we are progressive. So we believe in the progressive revelation and anybody can have that kasi ang Panginoon naman wala pong monopoly ng theology sa ating church kundi united ang theology natin pero binibigyan ng laya ang lahat na mag-aral at ilagay ito sa tamang forum para ito'y mapag-usapan. So ito po yung yung essence ng ating pong pag-aaral. Ako po ay personal na-inspire at muling nare-renew ang aking commitment at sigla na niloob ng Panginoon sa kanyang banal na karunungan na nakabilang ako sa isang iglesyang pangkalahatan na pangbuong mundo na napakaganda po ng direksyon at ako'y naniniwala na ito talaga ang church na pinili ng Panginoon sa huling panahon para magdeklara ng kanyang kabutihan at ipahayag ang mga katotohanan sa buong sanlibutan. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon sa atin pong reading and reflection. Meron pa po ba mga kapatid? Pastor Archie, Sige po, Pastor. good morning. Good morning po. Ang aking po nakikita sa ating reading ay yung labanan ng dalawang kapangyarihan. Yung opinion versus Bible truth, ano? Okay, parang yun ang nakikita ko sa ating reading ngayon, ano? At alam naman natin, nabanggit kanina ni Madam kanina, yung salitang opinion. Alam natin na ang opinion ng tao ay limitado lamang at madaling magkamali, ano? At kung babasahin nga natin yung sulat ni Ellen G. White sa The Great Controversy, ang sabi nga niya ay, we are not to take the opinions of men. However, learn they may be, unless they are in harmony with the Word of God, the Bible must be our authority. So ipinakikita po dito na talagang ang opinion ng tao ay not all the time mapagkakatiwalaan kasi limitado siya sa kanyang kalalagyan o katangian. Pero ang banal na kasulatan, sasabi natin dito, talagang siya yung sukdulang
katotohanan. Kaya mapapansin po ninyo kanina, nabanggit yung mga salitang creed. Sinabi ni Pastor Jerry, yung salitang creed ay hindi yun ang basihan ng ating pong pananampalataya, kundi ang madalang kasulatan nga, sapagkat ito ang talagang sukatan ng katotohanan. Ito yung kasaysayan na sinabi sa The Great Controversy. Nung sabi niya, in our time there is a wide departure from their doctrines and precepts, and there is need of a return to the great Protestant principle, the Bible, and the Bible only as the rule of faith and duty. Na nakita ko rin dito talagang may panganib sa pagtitiwala sa opinyon. Kapag ito'y pinanghawakan, gaya ng iniisip ni Smith Butler, ng mga leader noon, kapag ito'y pinanghawakan, delikado. Kasi ang sabi sa Counsels to Writers and Editors, page 31, sabi ni Ellen G. White, human opinions and ideas are of no value. God's word is the only unerring standard of truth. Kaya nga mga kapatid, kung ating pong titingnan, ang katotohanan ay hindi talaga nakabatay sa sariling pangunawa ng tao o kaya damdamin o maging sa tradisyon, katulad ng creed na talamak noong unang panahon. Okay, hindi po nakabase ito sa damdamin o tradisyon. Bakit? Winawarningan din tayo ng aklat ng The Great Controversy nang sabi doon, feelings, impressions, and fancy are not safe guides. In matters of religion, we must have a plain, thus saith the Lord. Yun ang dapat nating panghawakan. Thus saith the Lord. Okay, so bantayan po natin ang ating opinyon. Mga kapatid, ang opinyon ay nagbabago, nagkakamali at hindi tiyak. Ngunit ang katotohanan ng Biblia ay tiyak at hindi nagkakamali. Okay, ito ay salaysay ng ating pananampalataya at pamumuhay na nakabase sa ating pong Panginoon. Kaya nga, sabi ni Ellen G. White, ang tanging ligtas na gabay sa buhay po natin ay walang iba kundi ang the Bible and the Bible only. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang batayan ng ating buhay Kristiyano ay ang Biblia. Amen. So yan, ngayong umagang ito ay natuturuan tayo kung paano may taas ang Biblia kaysa sa ating mga rasyonale bilang isang tao. So, sabi po dito sa ating chat group, sabi po ni Pastor Lord, the only creed that we believe in the sola scriptura, the Bible and the Bible alone. So as a church, we are a hermeneutically community. Hindi lang iisang tao ang nagde-decide on what we should believe in. We gather, we pray, we heard from God through His Word. And wisdom is provided to the church through its leaders. This is how we come up with fundamental belief sa JER conference. God first morning. Okay po. Thank you. Thank you po, Pastor, sa mensahe po. Meron pa dito. So yan po, mayroon pa po tayong oras, mga mahal kong mga kapatid. Pwede pa po kayong mag-reflect. So meron po tayong 4 minutes na lang po para punta po tayo sa atin pong third part ng atin pong program ngayong God First Morning, umagang ito. Yan. Sige, okay yung tumahimik mga kapatid. Express po inyong mga natutunang mga katotohanan dyan. Oo. Alright. Sir, Opo. and nilagay ko po sa chat box yung Ayan. ating pong ang kaligtasan po natin sa panganib ng pagpasok sa atin ng apostasiya. Sabi nga po Ayan sa pala, huling no? panahon, marami po ang magtatangkang ibahin yung katuruan ng Diyos, di po ba? Ngayon nararanasan na natin yan eh. Subalit dito po sa aklat ng Judas, meron siyang babala sa atin na
makakatulong upang maging tapat tayo at hindi magpadala sa tukso o maling doktrina. Kailangan lamang po natin maglaan ng maraming oras sa pag-aaral ng banal na kasulatan upang lalo po natin maunawaan ang tamang katuruan at tayo'y maging matatag sa pananampalataya kasi may mga paraan o bitag ang kaaway na minsan ay pinanghihina tayo. Kaya sabi po sa atin, maging matatag tayo kahit sa gitna ng mga hamon o pag-uusig. Huwag tayong matakot na ipaglaban yung katotohanan, lalo na kung may maling aral na kumakalat. Kaya nga po sabi sa atin, kapag may mga maling halimbawa tayo ay mga hindi pa talaga lumago sa ating katuruan, ay huwag tayo makipagtalastasan sa ibang pananampalataya, lalo na kapag mahina pa, dahil talaga pong madadala. Dahil napakamarami nilang masasarap at sabi nga doon ay matatamis na mga pananalita na talagang malalagay ka sa maling katuruan kung hindi mo pagbabasihan yung ating mga pinag-aaralan, hindi ka babase sa banal na kasulatan at makikinig ka lamang sa kanilang mga katuruan. Madalas ay madali pong nakukuha. Lamang po, Pastor. Yun. Thank you, Janet. So, sana pagandang reminder. Kaya magsaliksik po tayo talaga mga kapatid sa banal na kasulatan. At hingin natin ang banal na espiritu na ito'y ating maisabuhay palagi ang katotohanan upang maging lifestyle natin. Yan. Pastor Archie. Opo, sige po, Pastor. Kaya nga mga kapatid, napapansin po ninyo yung ating church ay yun po ang rule natin, no? Yun yung pinaka-highest rule natin, na lahat ng ating mga kilos, galaw, mga gobyerno ng simbahan ay nasa ilalim po palagi ng mga katotohanan ng Biblia o mga katotohanan, yung fundamental truths, no? Yung ating church manual ay inspired by the Bible, no? Inspired by the Bible, yung mga provisions na ginagawa natin doon, ay mga procedure na ginagawa natin doon ay nasa ilalim po ng mga prinsipyo ng banal na kasulatan. So, ang ating po talagang church ay governed by the Bible. Kaya yung ating po church manual, sundan po natin siya para yung church natin ay umayos. Huwag tayong babase sa mga opinion lang. Maganda ang ating reference ay po mismong ginawa na ng ating church para maingatan na intact ang ating mga simbahan sa direksyon na gustong mangyari ng ating Panginoon. Mapapansin po ninyo kahit po yung ating mga general working policy, ano ho yun? Nasa ilalim ho yun ng prinsipyo ng banal na kasulatan. Kaya kapag tayo po ay nagse-session po tayo sa GC, ang inaasikaso po muna natin lahat bago asikasuhin yung mga detailed ng mga polisiya, ang ating po iniamyendahan muna ay yung church manual kasi yun po yung nag-govern sa lahat. And then, siyempre, yun po ay governed by the fundamental beliefs. Kapag pinag-ano-ano yun, intertwine, parang gano'n, no? Hindi pa pwedeng magkasalu-salungat. Kaya ang identity ng church ay napapanatili natin. We speak about the truth, and the truth was already stated in 27 fundamental statements. Kapag nagsasalita tayo, under that, kilala na tayo ay ang theology natin ay Adventist. Pero iba-iba tayo ng exposition. Hindi ho yun ang statement ng church. Mga exposition, hindi yun ang statement ng church. Dapat yung ating pong mga pagpapaliwanag nasa ilalim po ng fundamental statement natin. Yung pong 28 fundamental statements of faith. So, ganun po ang mechanics ng ating pong church. Dapat po ay wala tayong creed, pero meron po tayong mga issue na mga governance na nasa ilalim po yun ng mga katotohanan na pinagbasihan na nasa Biblia po. Salamat po, mga kapatid. Salamat po, Pastor Jerry, sa napakalinaw po sa ating fundamental belief, no, na hindi lang pala isang tao ang nag-aaral niyan, kung hindi maraming mga scholars na harmonize talaga doon sa salita ng Panginoon sa Biblia. Kaya nakabuo tayo ng fundamental belief sa ating church.
So, yan po, tapos na po ang atin pong part 2. Bago po tayo magtapos sa part 2, atin po hingan si Ma'am Marbet Castillo na manalangin po sa atin. So, let's pray. Iyan po natin ating mga ulo. Panginoon makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo ngayong umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo po kaming pinagkakaingatan ngayong sa araw na ito at sa pang-araw-araw, Panginoon. Patawad po sa mga nagawa namin pagkakasala. Ito man po ay lihim o hayag sa salita at sa gawa. Panginoon, dinadalangin po namin na patuloy niyo pong pagkaingatan ng aming pong CLPM God First Morning at ganoon din po ang aming missional evening, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng naririto sa Zoom na ito, Panginoon. At ganoon rin po ang mga nakikinig, Panginoon, sa Facebook, Panginoon. Pagpalain niyo po, i-bless niyo po ang mga naririto at maraming salamat. Patuloy niyo po kami pagpalain at pakaingatan ngayong maghapon na ito. At ganoon din po ang mga may part, patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan at katalinuhan, especially ang mga magbibigay ng reflection this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. So, dako na po tayo sa atin pong part 3. So, sa atin pong part 3 ay atin po munang pakinggan yung intro video ng ating 70 church history bago po yung testimony. Kung wala po ang testimony, so God first video na lang po ang ating pong panonoodin. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return.
More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. And so, ngayon pong morning ay mayroon po ba sa inyo na willing mag testimony ng COP nila? So kung wala po ay dadako po tayo sa atin pong council ng steward. Ang atin pong speaker ay si Pastor Seth Pablo. Atin pong ibigay sa kanya ang pagkakataon. Ayan. Prinsipyo ng Pagtatapat, October 19. Offertory Reading Devotional. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng bosal ang baka kapag gumigiik, at ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Unang Timoteo Kapitulo 5 versikulo 18. Hindi lang nagtuturo ang salita ng Diyos sa atin kung paano magbigay, kundi itinuturo rin ang tamang paraan ng paggawa nito. May inihayag na katotohanan, hindi lamang tungkol sa kung paano natin isasauli ang ikapo at magbigay ng mga handog, kundi tungkol din kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa mga pagpapahayag ng katapatan. Hindi lang ito basta tungkol sa ginagawa natin. Ang higit na mahalaga ay kung paano natin ginagawa ito, dahil ang paraan ng ating paggawa ang nagpapamalas ng ating pagsunod sa maliwanag na prinsipyo ng salita ng Diyos. Inilalahad ng Biblia ang ilang tuntunin ng tamang paraan ng pagsasagawa ng pagtatapat. Ang madalas na itinatanong tungkol sa paggamit ng pinanggagalingan ng ikapo, kung ang pag-iikapo ay isang sagradong pinagkukunang pondo, hindi ba ito maaaring gamitin para sa sagradong gawain tulad ng kawanggawa o pagpapaganda o pagsasaayos ng gusali ng iglesia? Ipinahayag kay Moses ang prinsipyo ng alokasyon, pagkakabahabahagi ng ikapo at inilahad sa buong Pentateuch. Sa aklat ng bilang ay mababasa natin, at sa mga anak ni Levi, ay narito, aking ibinigay ang lahat ng 10 bahagi sa Israel na pinakamana, na bilang kapalit sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod, sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Mga Bilang Kapitulo 18 versikulo 21. Binabayaran ang mga Levita sa pondong ibinigay ng ikapo. Ang layunin ng sahod ng mga Levita upang ganap nilang maiukol ang kanilang panahon sa pangrelihiyong gawain. Muling pinagtibay ni Pablo ang prinsipyong ito. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayun din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Unang Korinto Kapitulo 9 versikulo 13, 14. Pinatunayan ni Ellen G. White ang parehas na prinsipyo na may kasunod na pahayag, isang malinaw, tiyak na mensahe ang ibinigay sa akin para sa ating mga tao. Inutusan akong sabihin sa kanilang gumagawa sila ng malaking pagkakamali na ginagamit ang ikapo sa iba't ibang bagay, bagamat maganda sa kanilang kakanyahan, ay hindi siyang layon tulad ng sinabi ng Panginoon na dapat paggamitan ng ikapo. Ang mga taong gumagamit ng ikapo ay lumilihis sa kaayusan ng Diyos. Hahatulan ng Diyos ang mga bagay na ito. Testimonies for the Church, Volume 9, pahina 248.
Hindi ito nangangahulugang hindi tayo tutulong sa mga nangangailangan o maglaan sa pagpapagawa ng mga bagong simbahan o baguhin ang luma. Pinapayuhan tayong ang mga pagkilos ay hindi nararapat isagawa gamit ang pondo ng ikapo. Maliwanag at tiyak ang prinsipyo. Maaaring hindi tayo sang-ayon, subalit hindi nating maaaring sabihing hindi ito maliwanag. Kaya sinabi ng Panginoon, sa bagay na ito, panawagan, handa ka bang mamuhay sa prinsipyong inilahad sa pamamagitan ng salita ng Diyos tungkol sa gamit ng ikapo at mga handog? Naway pagpalain kayo ng Panginoon samantalang inyong itinatalaga na maging matapat na tagapagbigay. Okay, Pastor Seth. Yeah. Charge po. Thank you. Sound check. Okay lang po yung audio, Pastor. Okay. Liwanag. So good morning po. Happy God First Morning sa lahat. Tayo po ay patuloy pong nag-aaral ng ating pong Councils on Stewardship. Tayo po ay nasa section 14 na po about wills and legacies. And ang topic ko po ngayon is under chapter 62 na pinamagatan pong A Better Way. So yesterday ay tayo po ay binigyan po ng napakagandang paliwanag at kahapon lang din po ito na-realize nung aking pong napakinggan na talagang kailangan palang paghandaan natin ang kamatayan, mga kapatid. Because whether we like it or not, ay talagang doon po tayo patungo. We're just one step. No? Walang makakapagbigay ng assurance sa atin na maabot natin ang 100. But death is just one step away from us. Kaya kailangan talagang paghandaan po natin. So while I'm reading my part, diretso na po ako sa akin po mga naging reflections, mga kapatid, is kailan nga po ba talaga yung best time na paghandaan po natin ito? And while I'm meditating is pinarealize po sa akin ng Panginoon, the best time is while we still breathe. No? Habang may hininga pa talaga tayo, ay talagang paghandaan na po natin kung saan natin ilalaan kung ano man po mga possessions na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. No? Meron tayong mga lupa, anumang mga ari-arian. Talagang habang nabubuhay po tayo, talagang paghandaan na po natin. And I want to emphasize na especially po kapag tayo kabataan pa. Nagkataon na this September ang maglilid po sa atin sa God First Morning ay mga kabataan. Kaya hinihimo ko po yung aking po mga kapwa kabataan. Maaring wala pa tayong possessions ngayon. Or baka meron na yung iba, no? Pero yung pagiging kabataan, yun yung the best time na i-prepare natin yung ating mga sarili. Kasi it takes a mind preparation, heart preparation para magawa natin yung payo na ito. Kasi hindi ko naman po nila lahat, pero minsan kasi pag matanda na ay medyo mahirap na pong baguhin ang mindset. Medyo mahirap na pong baluktutin dahil sa karanasan, sa mga iba't ibang pinagdaanan, kapag narinig ang mga payong ito, parang mahirap ng sundin. Kaya ang reflection ko po dito, habang kabataan pa, habang malakas pa, tayo mga kabataan ay habang may lakas pa tayo, i-prepare na natin yung ating mind at saka yung heart na anuman ang ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon along the way. Anuman mga possessions na yan ay talagang
ilaan po natin ito para sa gawain po ng ating Panginoon. So hindi ko naman po nilalahat po na mga matatanda po ay gano'n na po ang mindset, pero meron pong mga ilan talaga na gano'n. So tayo po, ang aking pong reflection dito, so habang medyo tayo madali pang maturuan bilang kabataan, habang tayo ay hinuhubog pa, ay may itring na po sa ating mga puso't kaisipan na nung tayo pinanganak po dito sa lupang ito ay wala talaga tayo, no? So ang mindset natin, since we came here in this earth have nothing, wala talaga tayong, di ba? We are hubad, we're naked nung tayo ay dumating sa lupang ito. So tayo ay dapat ready na umalis din or iwanan ang mundong ito na nawala. Kaya po mindsetting, no, yung mindsetting na ilalaan na po natin talaga lahat ng ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon ay ilalaan natin para sa kanyang banal na gawain, sa kanyang banal na purpose. At nakakaano po kasi yung sinabi dito ni Ellen White. Nakakatakot na terminology na kung hindi daw po natin mailalaan ng maayos sa mga possessions or mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon bago tayo mamatay, eh mamamatay na lang tayong tinatawag na the worst robber. Grabe, sabi, this is the worst kind of robbery. Sabi po ni Ellen G. White na yung ating mga possession ay magagamit lamang po sa mga bagay na makasanlibutan. Mapupunta lamang po sa mga tao na mag-anak man natin or anak natin or sino man na yan yung nakakatakot pag pinasa natin sa mga walang puso para sa gawain ng Panginoon or walang burden para sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita. Yun yung nakakatakot. This is the worst kind of robbery daw po, mga kapatid. Kaya ang hirap po na tayo ay mamamatay na lang ay matatawag pa tayong the worst kind of robber. Kaya po, ito po yung aking pong naging reflection po dito. While we still breathe, lalong-lalo na habang kabataan pa, ay talagang i-mindset na po natin that we will be willing na ibigay ang ating mga possession para sa gawain po ng ating Panginoon. So, I hope na until the point of our death, tayo po ay hindi po matatawag na worst kind of robber, kundi tayo po ay may dedeklara ng Panginoon na good and faithful servant. Kasi pinagandaan po natin, kasi pinagplanuhan po natin yung ating mga lahat ng mga pinagkatiwala po ng ating Panginoon. So, yun lamang po siguro po yung aking pong may share po from our kasi maiksi lang naman po ito. So maybe po ay may gusto pong mag-reflect from our topic, ibibigay po natin ang pagkakataon. God bless po. Amen. Thank you. Amen. So, po tayo magkaroon ng reflection ay mayroon po ditong message sa ating chat group, mga kapatid. Yan. Sabi po dito from headquarters ng CLPM, isang maliwanag na katotohanan na turo ng Biblia at malinaw na steward na prinsipyo. Tayo ay mga katiwala at tagapangasiwa ng mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Sa madaling salita, ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat at siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, pag-iral at lakas upang magkaroon ng anumang bagay
Kaya't makatuwiran lamang na kapag natapos na natin gamitin ang mga pinagkaloob ng Diyos at naalagaan na ang ating pamilya, Proverbs 13 verse 22 and 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang natitira ay ibalik natin sa Kanya. Dapat na mapag-aralan natin maging tapat na katiwala ng Diyos habang nabubuhay hanggang sa kamatayan sa tamang pagpaplano ng pag-iiwan ng ating pagmamayarian, ipabalik sa Diyos. Revelation 14 verse 13. So yan po mga kapatid. At mayroon pa po ba kayong mga reflection? So ito hindi ko nabasa from Pastor Raylord kanina. So yan, pwede nyo po, basahin ko po mga kapatid, ay meron pa tayong oras, mga 8 minutes pa. Let the seekers for truth who accepts the Bible as the inspired words of God lay aside every precious idea and take the word in its simplicity. He should renounce every sinful practice and enter the holy of holiest with heart softened and subdued, ready to listen what God says. Do not carry your creed to the Bible and read the scriptures in the light of that creed. If you find that your opinions are opposed to a plain "Thus saith the Lord" or any command or prohibition He has given, give heed to the word of the God rather than to saying of men. Let every controversy of dispute be settled by its written, our highest schooling. So, from Ellen G. White. So, yan po mga kapatid, ay mag-reflect na po tayo sa atin pong stewardship message and reflection. Pastor. Sige po, mahal na Pangulo. Pastor Melvin. Bigyan natin si Pastor Melvin. Brother Melvin pala. sorry. Sige po, sige po. Kahit kayo na, Pastor, mauna. Amen. Sige po, salamat po. Ito pong ating binabasa ngayon ay patapos na ho ang yugto ng buhay natin dito. Napasin niyo po yung nakaraan, mga practical lessons and advices, mga payo ni Sister White na may kinalaman po na pinapayuhan tayo na habang nabubuhay tayo at malakas, pag-aralan na po natin gamitin ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Yun po yung mga nakaraan nating pag-aaral, tamang pagdidesisyon, mga practical na mga pagtitipid, practical na pagiging katiwala. That's in terms, yun po yung general. Ngayon naman dumating tayo sa chapter na ito na ang payo naman po sa atin kung tayo po ay hihina na, wala na tayong kapasidad na gamitin ang lahat ng meron tayo. Darating talaga sa punto, tama yung ating pong kabataan na pastor, nasa ayaw at sa gusto natin ay iiwanan na po nating lahat yan. At ayaw natin na tayo ay masumpungan na tapat lang na nabubuhay pero pagka namatay na, hindi na tayo tapat. yun po yung masakit nun. At marami po sa atin ay ganoon kasi yung kultura nga po ng Pilipino, pagka gumawa po tayo ng will ay parang mamamatay na po tayo. Kailan nyo po gagawin yung will? Pagka tayo patay na, ay hindi na po kayo makagagawa. Kaya ito pong ating pinag-aaralan na ito, hanggat tayo ay may kaisipan pa, huwag nating hayaan ng ating mga anak ang mag-isip para sa atin. Habang tayo nakapagsasalita pa, huwag nating hayaan na ang mga anak ang magsalita sa atin. Habang nakapagsusulat pa tayo, habang nakapagdidesisyon pa tayo ng tama, huwag nating hayaan sa ating mga iiwanan ang mga desisyon kung anong gagawin sa ating mga naipon na mga maliliit at malalaki, na darating ang panahon, may papasok na mga tao na iba ang kanilang orientation kasi ibang nagpalaki sa kanila. Kasi hindi naman natin kayang piliin yung mga mapapangasawa ng anak natin. It so happen na yung minsan tama yung turo natin sa ating mga anak, yung mga napangasawa naman po, hindi naman po tama ang orientation sa buhay. Kaya doon po nagkakagulo yung pamilya.
Yung pamilya, madalas ang pinagkakaguluhan niyan pag wala na tayo. Yung pinagpaguran natin sa pagtatapat natin sa Panginoon ay pinag-aaway-awayan. Ayaw nating maging ganon. Tama ba, Motid? Tama ba ako? Ayaw nating maging ganon ang sitwasyon ng pamilya natin. Gusto nating maging maayos ang iiwanan po natin. Kaya ini-encourage po tayo na gumuhit. Gumuhit tayo ng mga plano, pag namatay tayo, tapos obserbahan ninyo po itong mga principles na itinuturo ni Sister White. Obserbahan po niyo yan, mga kapatid. Ako po ay gumuhit na ng sarili ko. Meron na po ako ng akin. At ang pinakamaganda po niyan, yung prinsipyo ng giving back. Mga kapatid, ang prinsipyo po ng giving back sa stewardship. Ito po yung aking isinulat sa ating comment section na tayo po ay mag-isip na matapos na ito ipagkatiwala sa atin ng Panginoon sa lupang ito at atin pong napangasiwaan ng tama, hanggang sa tayo po ay mamatay, dapat may plano po tayo dyan para hindi tayo mamamatay na hindi tapat. Tapat lang tayo na nabubuhay, pero pag namatay na, hindi na tayo tapat. Kaya ang sabi pong gano'n ng Revelation 14:13, mapapalad, sabi gano'n, isulat mo, mapapalad ang mga taong namamatay sa Panginoon buhat ngayon. Sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa. Subalit ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Paano nangyayari na tayo'y patay na, gumagawa pa po tayo. That's stewardship, mga kapatid. Stewardship po yun. Patay na tayo, pero nabubuhay pa rin tayo ng tapat. Nag-iwan tayo ng magandang legacy, mga kapatid. Ang legacy yan ng iyan ay kung nakikita po natin na hindi kayang pangasiwaan ng tama ng ating mga anak kasi hindi sila nabubuhay sa Panginoon ng tapat, maglagay kayo ng malaking bahagi sa gawain ng Diyos. Ilagay ninyo yung porsyon ng mapapangasiwaan ng tama para sa layunin ninyo nung kayo nabubuhay pa na i-progress ang gawain ng Diyos. Kung nakikita po natin na ang ating mga anak hindi kayang pangasiwaan sa gusto nating direksyon na pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos ang ating mga kayamanan, maglagay na ho kayo ng malaking porsyon na kayang pangasiwaan ng naaayon sa kalooban ng Diyos ang mga iiwanan natin. Ngayon, kung matitiyak po natin na ang ating mga anak ay ready na sila kung tayo po ay lumisan na sa lupang ito, ay kaya nilang magdesisyon ng faithfulness sa mga resources at tama ang mga pinag-aralang prinsipyo at naisa sa kabuhayan, leave it to them. Pero mga kapatid, lagyan niyo pa rin po ng magandang direksyon na makikita ninyo na ang inyong faithfulness ay nagsasalita pa rin sa mga iniwan ninyo na mga ari-arian dito sa lupa nung kayo pa ay nabubuhay. Marami pong advantage ang habang kayo ay buhay pa, ay gawin na po natin yan. No? Maraming advantage dyan kasi habang buhay pa po kayo, isang advantage niyan, alam nyo, nakikita nyo na kagad kung paano ginagamit ang mga naipon ninyo, na mga maliliit o malalaking mga kayamanan. Tapos, alam po ninyo, ang pangalawang advantage niyan, alam po ninyo na yung prinsipyo ng Mateo chapter 6 na for where your treasure is, there your heart will be also, ay nakikita ninyo na talagang ang mga ginagamit na mga resources na inyong inipon ay palangit, mga kapatid, at ang investment natin ay palangit naman talaga, hindi palupa. So mga kapatid, with this guidance ay sana makabuo tayo ng magandang mga desisyon, lalo na marami sa atin ay maedad na. Meron pong sinasabi si Sister White na ano ba ito, yung prinsipyo ng hanapin ko po mamaya, yung deathbed charity, yung deathbed charity, no? Mayroong sinasabi si Sister White na gano'n na may mga katiwala na sinasabi nila na pag namatay ako sa iglesia naman lahat mapupunta. Hindi, mga kapatid, huwag niyo hintayin na yung charity ninyo pag namatay pa kayo. Ngayon pa lamang po ay gamitin na ng ayos. Habang may kakayanan kayong gamitin ng ayos, pamahalaan ng ayos para sa gawain ng Diyos. Huwag nating isipin na
pag namatay tayo ay gagamitin naman yan. Paano kung hindi? Wala na tayong control doon, patay na tayo, di ba? So mamaya isi-share ko po sa inyo, hanapin ko lang ho yung statement na yan na sinasabi ni Sister White na iwasan natin yung prinsipyo ng deathbed charity. Salamat po mga kapatid. Okay, thank you po mahal na Pangulo. Meron pa po ba mga kapatid Pastor, na sige po. Ayan. Sige po, sir. Maganda yung in-explain ni Pastor Jerry po. Salamat po. Magbibigay lang ako ng isang kwento ko paano naranasan yung nakakatakot na panganib. Yung title natin, Fearless Risk po. Nakakatakot na panganib. Tulad nga ng sinabi sa lesson na kailan pa tayo tutulong sa gawain ng Panginoon. Mag-iipon ba tayo na mag-iipon bago tayo tumulong? Kaya sabi ay ngayon na ngayon na habang tayo ay malakas pa, habang tayo buhay pa. No, okay, nagtatrabaho pa. Sabi ko, saka na ulit ako magiging active. Mag-iipon muna ako, gagawa muna ako ng bahay. Mag-iipon ako pampaaral ng mga anak ko. Ganyan, Pero sabi ko nga nung una, hanggang 10 years lang, Pastor Jerry, Pastor Archie. 5 pasan 10 years, di pa ako nakontento. Dumiretso hanggang sa naging 15 years akong malayo sa pamilya, malayo sa Panginoon. Madaling salita, kahit gusto ng puso ko, kumokontra yung isipan ko. Kaya ako'y nagpapasalamat kahit na umuwi akong may sakit ay heto, narito ako ngayon, at binigbigyan ako ng chance. Pasalamat sa Panginoon, binigyan pa niya ako ng chance. Hindi naman ako mahina, malakas pa rin naman ako, at may oras pa para baguhin yung mali at mag-encourage ng iba pa. Isa pang mga halimbawa ng nakakatakot na panganib, nakikita ko ito madalas, naririnig ko sa mga iba't ibang churches. Yung bang pagdating sa yung mga anak namin wala pang trabaho, hindi pa sila makapag-tithes and COP. Po. Sa mga kapatid, kailan pa sila matututo mga kapatid kung hindi natin sila tuturuan habang bata pa? O nga, di pa sila kumikita pero may blessing silang nare-receive. Gusto kong sagutin, Pastor Jerry, yung mga nando sa meeting natin nung Monday ng umaga. Pero sabi ko, ibang program yun. Dapat dito na lang sa God First Morning. Po. Isa yan sa natutunan ko. Kasi dati ko rin dahilan niya, Pastor Jerry, Brother Edmond. Ang sabi ko dati, ang mga palusot ito yung mga nasa phase 2 ng stewardship presidency, mga palusot, kasama doon sa mga palusot, Ang sabi ko, ba't ko pagtuturuan mag-tithes at offering mga bata, nakuhanan ko na yun ng tithes. Maling pananaw mga kapatid, isa itong palusot at palusot ko dati na para hindi makapagbigay yung mga bata, Pero mali. Pero ngayon, nagbago na. Iba na, anong naunawaan ko pagiging tapat na katiwala. Tinuturuan ko na sila habang maliit pa, habang bata pa, para nang sa ganun, pag sila kumikita na, ay alam na nila ang gagawin. Kasi nakikita ko isang problema ngayon, doon sa data, sa figures ng COP, kabataan talaga yung majority na hindi talaga nagbibigay, Kaya sabi ko, paano silang matututo pag malaki na, kung maliit ay hindi pa. Isa pang nakakatakot na panganib mga kapatid na nakikita ko, ito yung mga pangkaraniwan nakikita ko sa aking buhay. Sa mga estudyante ng college, mga youth natin kabataan, nakikita ko, pag kinamusta, kamusta, sabi ko gano'n, kamusta ang pag-aaral. At ito maraming ginagawa. May pasok talaga ng Sabado, ganun talaga, walang magawa. Sa mga kapatid, ganyan yung sinasabi ko. Pag may mga kabataan na grade 12, sabi ko, pilitin mong mag-aral sa Adventist school dahil ako nag-aral sa labas. Active ako dati nang nag-aral ako sa labas na wala ako. Wala ka talagang laban pag nasa labas, Wala sa labas ka ng Adventist school. So, paano walang magagawa? May magagawa, kapatid. Kaya lang, parang nawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. So, ngayon, yung mga ganong mga dahilan, mapanganib yun. Yan nakakatakot na panganib. Yung ganyan talaga, walang magagawa. Meron magagawa. Kahit nasa labas ka ng Adventist school, kung pipiliin mo si Jesus, ay may magagawa. May magagawa talaga. Isa yun sa tinatawag na pag-iipon ng kayamanan, Kahit hindi yun salapi, yun ay kayamanan ng oras at pagtitiwala sa Panginoon na kung saan pwede na natin ibigay ngayon. Huwag na yung after graduation, mga kabataan, Huwag na yung after graduation. Ngayon na. Pwede naman magtiwala ngayon po. Para na sa ganun maka-inspire tayo sa iba pang kabataan na kasama natin sa church, iba pang kabataan sa ating school.
nakakamembro ng ating Adventisan po. Isang nakakatakot na panganib. Marami natin nakikasalamuha sa buhay natin. Dapat nating iwasan. Magandang umaga po. Salamat po sa panahon. Amen. Thank you po. Amen. Praise the Lord po. Sir Melvin, salamat po. So, yan po mga kapatid. Ay meron pa tayong 2 minutes sa atin pong reflection. So, bago po tayo ulit mag-reflect, ay atin pong babasahin sa chat group natin from Brother Edmond. Charitable are at death, robbing God in tithes and in offering, and in their wills return to God but a small portion of that which He has lent them, while a very large portion is appropriated to relatives who have no interest in the truth. From CLPM naman po, office, I saw that many withhold from the cause while they live, quieting their conscience that they will be charitable at death. They hardly dare exercise faith and trust in God to give anything while living. But this deathbed charity is not what Christ required of His followers. It cannot cause excuse to him selfishness of the living. Those who hold fast their property till the last moment surrender it to death rather than to the cause. Losses are occurring constantly, bank fail, and property is consumed in very many ways. Many purpose to do something, but they delay the matter, and Satan work to prevent that means from coming into treasury at all. It is lost before it is returned to God, and Satan exult that it is so. So ito po mga kapatid, meron pa po bang mag-reflect mga kapatid? Tahimik ang bayan ng Diyos. Nabusog na sa napakagandang mga reflection ng ating mga kapatid at mga pastors. Pastor, basahin lang po natin yung last Ito po. pa, Yung maraming pakinabang ang pagbibigay habang tayo'y nabubuhay. No, kasi nga ang pinag-usapan po natin yung charitable as death, no. Kabaligtaran po naman kanina, yung habang po tayo nabubuhay, nirarab natin ang Panginoon through tithes and offering. Tapos kung kailan tayo mamamatay na, doon tayo maggagawa ng will, and malaking portion doon ay para sa ating mga kamag-anak. Tapos doon lang tayo kumbaga babawi, no, sa Panginoon, pero maliit lang na portion. So hindi po dapat ganoon. Sabi po dito, maraming pakinabang ang pagbibigay habang tayo'y nabubuhay. Ilan sa mga ito ay mga sumusunod. Nakikita mismo ng nagbigay ang bunga ng kanyang kaloob, gaya ng bagong gusali ng iglesia, isang kabataan na nakapag-aral sa kolehiyo, isang kampanya sa ebanghelyo na natustusan at iba pa. Pangalawa, ang ministeryo o taong binigyan ay agad na nakikinabang sa oras na higit na kailangan. Pangatlo, naiiwasan ang alitan sa pamilya o mga kaibigan pagkatapos ng iyong kamatayan. Pang-apat, nagiging magandang halimbawa ng pagpapahalaga ng pamilya sa pagiging bukas palad at sa pag-ibig sa kapwa. Pang-lima, tama ba ako sa bilang? Nabawasan ang epekto ng buwis sa ari-arian, yan, estate tax, no? Tapos, okay, ganda na lang. Pang-anim, tinitiyak na ang kaloob ay maibibigay sa nais mong paglaanan. Walang panghihimasok o hukuman o ng mga kamag-anak na hindi sang-ayon, no? Yung naiiwasan yung pressure. And pang-pito na yata, ipinakikita na ang puso ng nagbibigay ay nagbago mula sa pagiging makasarili tungo sa pagiging hindi makasarili. At huli, nag-iimbak ng kayamanan sa langit. Yan. Maraming salamat po, Pastor Jerry, sa napakagandang mga inputs and takeaways po na naibahagi. Salamat po. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Po. Amen, amen. Amen.
So ngayon po mga kapatid ay mayroon na po tayong ito pong silent prayer natin. Kung wala na pong reflection sa atin pong stewardship council, ay meron pang yung message. So yan. Pastor Archie, i-announce na natin dito, mga kapatid, nung kahapon po ay naipost ng ating pong executive secretary sa kanyang chat na ang proper na taong nangangasiwa tungkol sa ganitong usapin ng ating pong mga iiwanan na legal sa ating pong pangangasiwa ng ating misyon ay ang Plan Giving and Trust Services, no? Sa context po natin ngayon sa ating pong kapanahunan, currently ang ating pong direktor diyan ay si Pastor Nelson Antonio. Kaya kung meron na po kayong nabuo na mga desisyon sa bagay na ito, sa mga payo na ating pong narinig, ay pwede ho kayong kumontak sa ating pong misyon, no, sa CLPM, at hanapin niyo po sa ating pong butihing direktor, masipag at mabait at faithful na direktor, ang ating stewardship director and Plan Giving and Trust Services, para ma-i-assist po kayo paano ito ginagawa. At magkaroon tayo ng mga legal counsels na libre lang. Tutulungan po namin kayo mga kapatid para ma-secure ang inyo pong naising maging tapat sa Panginoon hanggang kayo'y buhay, hanggang sa abutan ng second coming ni Jesus, mga kapatid. Pagparain kayo ng Panginoon. Amen. Pastor Gary, So yan. Pastor Archie, Apo, Pastor Nelson. Pastor Nelson. Kaya di ako makapag-comment, Pastor, dahil noong ka-open ko lang ng aking GF, may mga kapatid na tumatawag patungkol sa mga kalupaan ng mga kapatid na nasa ibang bansa patungkol sa pagbili ng lupa. Kaya pasensya na kayo mga kapatid, di ako nakapag-comment sa ating kwan dahil sa oras ako nakipag-transact ng kalupaan ngayong umaga. So God first morning, Pastor Jerry. Praise the Lord. Meron na. Okay po. Yan po Bilis, mga kapatid. Yung, sabi ko, ang bilis meron ka po ako. ba? Kaya sabi lang ni Pastor Jerry, radyo na kagad. Ang bilis po, sabi ko. So purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ni Brother Melvin, ito yung tikawin niya. Focus to our faithful God as long as we're still breathing. Know Him deeply. So yan po mga kapatid, dadako na po tayo sa atin pong silent prayer. Pero kung mayroon pa po ay mayroon pa naman po tayong oras. So ibig sabihin pag silent po ay proceed tayo sa silent prayer. So mga kapatid, bago po tayo mag-silent prayer mga kapatid, ang ating prayer po, prayer silent focus ay nandun sa ating chat box. Tapos wala pong naka-in-charge mga kapatid sa ating acts of prayer. Pwede po ba ninyo akong matulungan kung sino po mag-volunteer ng acts of prayer natin? Dalawa lang po, adoration isa and confession ay isang tao lang po yan, and then ako na po doon sa supplication. Ano lang, Pastor Archie, ako na lang. Sige po. Thank you po, Pastor. Sige, proceed na po tayo mga kapatid sa... Okay mga kapatid, yan ang ating lesson po sa umaga na ito. Kaya kung may mga kayamanan kayo dyan ay yun na yung tong na gustong ibigay sa Panginoon ay ngayon na ngayon na. Hindi lang to sa pamagitan ng salapi, yung kagaya ng nireflect ko, pamagitan ng paglilingkod din habang may lakas pa. Hindi lang tungkol sa salapi. Pero yung lesson kasi patungkol talaga sa pera. Kayamanan, ari-arian, at mga pa na iba kasi pagka namatay na tsaka na lang ibinibigay. So hindi na ito nasa punta sa Panginoon, parang sa tao na lang napunta. Pamana sa tao. So yan po. Yun nga yung isang nakakatakot kung kailan wala ng oras.
ay saka lang ibibigay sa halip na nagamit pa sana ng matagal at maraming natulungan habang buhay pa ay nagamit na sana. Yan na yung lesson natin. So yan po. Sige po, tayo ay manalangin mga kapatid. Let us pray, 30 seconds silent prayer, and then I will continue. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising at binigyan ng panibagong buhay, kalakasan, pag-asa na nagmumula sa iyo. Salamat sa mga lesson simula sa Bible reading na nagtuturo sa amin na ikaw at ikaw lamang ang aming protection sa ano pa mang masamang balak ng sanlibutan na ito, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming future, sa aming kaligtasan. Masama ang balak ng kaaway, ngunit kayo ang aming protector. Salamat din sa kaalaman, sa lest yet forget, kung saan aming natutunan na ang karunungan ng kaalaman ay hindi nagtatapos sa isang bahagi, kundi ang patuloy na paglago sa aming buhay. Kagaya ng sa aming pananampalataya, kagaya ng sa aming mga kalagayan ngayon, kami ay patuloy na lumalago sa piling po ninyo. Maraming nalalaman na kabutihan sa pagbabasa ng aming banal na kasulatan. Lalong higit sa aming natutunan sa Council on Stewardship na kami habang malakas pa ay ialin na namin sa iyo ang aming mga ari-arian, oras, kalakasan, talento, pananalapi upang magamit sa inyong gawain. At ito ay isang pagpapakita ng pag-ibig na inyong ipinakita rin naman sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa mga gabay na ito na patuloy na nagpapatatag sa aming pananampalataya habang kami naghihintay na naghahanda sa iyong ikalawang pagbabalik. Salamat po, Diyos, sa iyong pagmamahal. Ramdam po namin ang iyong pag-ibig. Ngunit sa umaga na ito, meron kami mga personal prayer request. Ang aming mga mahal sa buhay, nais namin ilapit sa inyo, ang ilan sa may mga karamdaman, nagpapagaling, ibang aming mga kaibigan, kakilala, at lalong higit ang aming mga sarili na may karamdaman pang espiritual. Sometimes kulang kami sa pagtitiwala sa iyo, sometimes nagdadoubt kami na kami magugutom, mawawalan, na maliit lang ang aming mga natatanggap. Ngunit ang inyong blessings ay patuloy na dumarating. Nawa ang aming karamdaman na ito na espiritual ay mabago sa tulong po ninyo. Turuan niyo po kaming maging tapat. Dalangin din namin ang gawain ng bawat isa sa iglesia, gawain ng church, ng district, ng area, ng pamunuan ng CLPM ay patuloy na maging malusog, masiglam bawat isa at handa sa pagtanggap sa mga gawain. Dalangin din namin ang mga kasama namin ngayon na narito. Mayroon din kami mga kanya-kanyang personal prayer request na laman ng aming puso at isipan. Sama-sama namin itong ibinubulong sa inyo sa sandali na ito at inihiling na ipagkaloob po sa amin ang pinakamabuti sapagkat kayo ang all-knowing God at ang pinaka dapat na tugon para sa amin na iyong kalooban at hindi ang aming nais. Kasama namin sa panalangin ang buong sambahayan ni Sister Neneng at ni Brother June, gayon din ni Ate Revi at ng buong Salionato Church, ang sambahayan din ni Ma'am Nora, kasama na si Brother Leonard ang kanilang buong pamilya, Sister Nympha Rivera ng Tabacao at ang buong kapatiran doon, gayon din ang kanyang mga relatives sa Bukidnon,
Ang sambahayan ni Sister Sweetie kasama ni Sister Hannah. At gayon din ang sambahayan ni Sister Wilma, ni Ate Lorna at Kuya Papi, ni Sister Jo Barrientos Montigo. Ang sambahayan din ni Nanay Nerissa at ni Sister Aurea Malihor. Kasama na rin ang sambahayan ni Ma'am Femi at ni Kuya Abner na kanilang mga mahal sa buhay. Si Ma'am Rachel Suarez, gayon din ang mga teachers ng Gapan Adventist Elementary School, ang mga parents and pupils. Gayon din ang sambahayan ni Sister Teresita Tyrant Reyes, si Ate Mitch Sanuse, gayon din ang sambahayan at buong pamilya ni Sister Tess Flores. Ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia, ni Sister Janet Gatmaitan, ni Brother Jojo Gatmaitan. At gayon din ang sambahayan na iba pang mga kapatiran na narito ngayon. Hindi namin nabanggit na basa ang kanilang mga pangalan na kasama namin ngayon sa pananalangin at sa devotional. Bantayan niyo po ang aming maghapon na ito. Kayo pong manguna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami maging karapat dapat po sa inyo. Naway ikaw ang aming makasama sa maghapon na ito. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy sa subaybay. Salamat sa mga natuto at na-bless sa umaga na ito. At salamat sa Panginoon, number one, dahil muli niya tayong ginising sa umaga na ito. Hanggang hapon di ako nakapag-live, masama ang aking pakiramdam. Kailangan ko na matulog at 2 gabing puyat. Hindi talaga ako pwede pampuyat mga kapatid, At ako ay hindi na mapapakinabangan pagkat nagkapuyat-puyat, siguradong ako ay magkakasakit. Yan, naka-recover ako kagabi, mahaba yung tulog ko. Salamat sa Panginoon. At kanina nagising ako ng alas 3 kaaga. Pero hindi na ako makatulog at bumaba na. So ayan, hanggang bukas po muli mga kapatid. Ang panahon ay hindi sigurado, kaya tayo ay patuloy na sumama. Samahan natin si Jesus. Isama natin sa buhay ang ating protector. Ayan, ang ating protector. Sa mga nag-respond, salamat po. Ate Revi, Sister Teresita Ladia, Sister Neneng, Gamana. Iba pa ito sa kanina, from Butuan City. Welcome po, Sister Neneng Gamana. At kayo po ay salamat sa pakikisama sa ating panalangin, sa pakikisama sa devotional, At invited po ulit kayo bukas. Hindi po ako nag-i-invite sa inyo, kundi si Jesus ang nag-i-invite sa inyo. Nawa, huwag nating i-ignore yung kanyang invitation sa lahat na narito ngayon. At patuloy tayo na magtapat at maging connected sa kanya habang tayo ay naghahanda at naghihintay sa kanyang pagbabalik. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have